raw ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go ang isang mahalagang personalidad na sangkot umano sa ilegal na pogo sa bansa. Ang sinabi raw na pangalan ni Go, tugma sa teorya ng komite ng Senado. Maliwanag ho mga kaibigan, tinukoy ni Alice Go ang pangalan na ito di umano ang siyang mastermind na tumugma. Isang mahalagang personalidad ang pinangalanan ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa isang executive session sa Senado kahapon. Yan ay matapos sabihin ni Go na handa siyang pangalanan ang most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito ang matindi. Mga mahal kong taga-subaybay, sa wakas, ito na ang resulta na hiningi nitong si Alice Go na magkaroon ho ng executive session. Nako ho, ay tugma. Tugma itong kanyang nabanggit, kinanta, tinukoy na pangalan. Nako ho, magugulat ho kayo. Dahil tumugma ang nabanggit na pangalan nitong si Alice Go diyan ho sa ginanap na executive session. Ay tumugma sa mga iniisip mo kung sino ito. Wag ho kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay, dahil alam ko tugma din ang iniisip nyo dito ho sa pangalan na sinabi nitong dating Mayor Alice Go na mastermind. Siya ang tunay na mastermind na pinangalanan dito po sa sindikato na pogo. Nako, ibabahagi ko po sa inyo yan, mga mahal kong taga-subaybay, at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Kung magugunitan nyo ho, ay humingi ng executive session itong dating Mayor Alice Go. At dito nga ay naganap na tugma ang pangalan na nabanggit niya na mastermind. Mga kaibigan, heto, ibabahagi ko po sa inyo sapagkat according dito sa mga tauhan or gumanap dito sa komite na nag-iimbestiga, ay sila ay may binitawan na pinapaabot sa taong bayan ang naging result ng kanilang executive hearing. Nako ho, ay matindi ho ito dahil maraming nag-aabang dito taong bayan, dahil ito ang ginamit ni Alice Go na huling barahan niya. At nang sa ganon, ang iniisip siguro ho nito ni Alice Go ay para mabawasan ang kanyang kasalanan. Maniwala kayo sa hindi. Iniisip niya na siya ay maging state witness. Ito nga ba ay pipwedeng maging state witness? Dahil dito sa mga nabanggit niya na pangalan na tunay na mastermind. At sabi nga niya, siya ay biktima at hindi siya mastermind. That's why nagkaroon po na nga po arrangement ng executive session, at ito na po ang naging resulta. Ibabahagi ko po sa inyo. Eto, nako ho. Tinukoy raw ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go ang isang mahalagang personalidad na sangkot umano sa ilegal na pogo sa bansa. Ang sinabi raw na pangalan ni Go, tugma sa teorya ng komite ng Senado. Nasa frontline balitang yan si... Maliwanag ho mga kaibigan, tinukoy ni Alice Go ang pangalan na ito di umano ang siyang mastermind na tumugma. Saan tumugma? Tumugma ba ito dito sa mga iniisip nyo na mastermind? Eto. Camille Samonte. Isang mahalagang
Mahalagang personalidad ang pinangalanan ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa isang executive session sa Senado kahapon. Yan ay matapos sabihin ni Go na handa siyang pangalanan ang most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, tugma ang personalidad na tinukoy ng dating alkalde sa teorya ng Senate Committee. Tugma na naman, mga kaibigan. O, kita nyo, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mayroon ho tayong pinagbabatayan. Maliwanag ho dito na ilang bisis. According dito kay kay Senador Risa Hontiveros na tugma. Yung kanyang tinutumbok sa investigasyon ayon sa mga galawan at ebidensya na nakukuha diyan po sa investigasyon sa Senado ay mayroon silang tinutumbok siyempre sa turo ng mga ebidensya ay tugma. Alam ko mga kaibigan ng iniisip nyo. Tugma rin ba ang mga iniisip nyo? Kung sino ang mastermind na ito? Eto ho. Hindi muna idinetalye ni Hontiveros ang pinangalanang personalidad, pero hindi raw ibig sabihin nito ay kontento na sila sa mga nakuhang impormasyon mula kay Go. Kung si Senator J.V. Ejercito naman ang tatanungin, may napala naman ang komite sa executive session. May icebreaker tayo kahit paano magsalta siya ng totoo kaysa naman lagi na lang invoke my right. Ibig sabihin ay may nabanggit. Itong si Alice Go, kinanta niya na kung sino itong mastermind. At ayun nga, dito kay Senador Risa Hontiveros ay magkakaroon ho sila. Bagamat sila ay hindi ibig sabihin ay kumbinsido na. So gumagawa ho sila ng paraan kung ano ang ahalongkatin dito sa turo ho ng mga ebidensya, ng mga salaysay nitong si Alice Go. Malaking operation. Importante lang sabihin niya sana kung sino at di rin natin masisi na may takot ito sa mata sa buhay niya dahil kung international crime syndicate ito, alam naman natin wala takot yan na pumatay. Yun naman importante, malaman natin yung pinakapuno di ba? Ako naniniwala, baka puno lang ito yung mga yung mga babaeng ito Nakadepende pa rin daw sa Department of Justice kung maituturing na mahalaga at kung totoo ang mga ibubunyag ni Go. Hindi naman sinabi ng mga senador kung may sangkot na Pilipino at opisyal ng gobyerno sa mga pugo. Pero maaaring nabanggit na raw ang pangalan ng mga nakaraang pagdinig. Meron siyang sinabi ang pangalan dito. Hintayin na lang natin itong madesisyonan ng committee na i-share sa inyo. In fact, hindi naman siguro, parang alam niyo parang nabanggit naman during the hearing. Umaasa naman ang mga senador. Nako, parang medyo nabitin ako doon ay kaya lang pag itong si Bato ang nagsalita hindi ko alam kung paniniwalaan ko hindi ito Kasi saka natin tatalakan. Alam niyo naman may bahid dito Kung ano man bahid ang meron itong si Bato. Ang malinaw dito mga kaibigan ay nagkaroon ho ng executive session. May nabanggit na pangalan at katulad nga ho ng sabi ni Bato, hindi niya alam kung nabanggit na ng pangalan na yon doon sa hearing sa Senado. At ang sabi nga rin ni Bato ay maaring alam nyo na rin ito, kilala na. Sino ba ang mga nababanggit na pangalan? Isang idea. Gusto kong kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Sino ba ang mga nabanggit na pangalan na Pilipino personalidad diyan sa hearing sa Senado? Any reaction diyan po sa comment section o maging sa Kongreso, sa Quad Committee. Sino ito? Ay, alam kong kilala nyo yun diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Kaya lang, medyo bitin sa bagay naunawaan ko ho. Dahil hindi pwede itong isa publiko. Itong tinatawag na executive session. But according ho dito sa balita na ito, ay hintayin natin kung isi-share ng committee, kahit clue o idea man lang. So dapat i-share din ito sa taong bayan. Unang-una, bibigyan naman ng proteksyon. Bibigyan naman ng proteksyon itong si Alice Go at already na mayroon talagang protection siya. Kaya tama po ba, mga mahal kong taga-subaybay, na i-share sa public, taong bayan,
itong pangalan na nabanggit sa executive session nitong si Alice Go. At nang sa gano'n na sa kapakanan, maging transparent. Hindi lang sa pera, pwedeng maging transparent eh. Siyempre sa ganito, nausapin din ho. Ay, kasi kung usapan ng security, ay nandiyan na yan ho. May security naman si Alice Go. Kaya't nararapat na itong nabanggit na personalidad na di umano. Ito ang tinutukoy na mastermind. Ayon ho dito. Sa nabanggit. Na binahagi ko sa inyo na importanteng mahalagang balita. Di po ba? Ituloy po natin. Baka mayroon pang makuha tayong mga impormasyon. Mas marami pang impormasyon na makukuha kay Go sa susunod na executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ayun, shoutout, Ma'am Camille Samonte. Ipahintulot. News 5, ang paggamit ng inyong video clips news. Ito, maliwanag po. Mga kaibigan, pasensya na. Alam kong nabitin din kayo, nabitin ako. At ako sa part ko, naunawaan ko ho. Dahil rolling ng pag nagkaroon ng executive session ay hindi pwedeng sa public. But depende, umasa ho tayo at ako umaasa din na kung ano ang pagkasunduan ng komite ay isa sa publiko ito. Itong pinangalanan ni Alice Go ng mastermind. Nakilala nyo at tumugma. Kilala nyo daw ito eh. Alam kong kilala nyo eh. Sino ito? At syempre, abangan po natin ang next salang sa executive session dahil mayroon pang gaganapin at marami pang ibubunyag di umano itong si Alice Go. Nako, so magandang development dahil nagsalita si Alice Go. Dahil hindi ito muli papayagan ng pangalawang executive session si Alice Go kung hindi ho sila nakakuha ng magandang impormasyon. That's why mayroon pa pong pangalawang executive session. Sino kaya itong tumugma na ito? Kilala nyo ito. Mga mahal kong taga-subaybay. But anyway, talakayin po muli natin to sa next vlog natin. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.